Umakyat ako sa bus, ang puso ko'y parang sasabog sa kaba at tuwa. Ilang minuto na lang, sisimulan ko na ang aking balik probinsya, papuntang Bohol para magpasko kasama ang aking pamilya. Bigla, nag-vibrate ang cellphone ko. Isang text message mula sa bangko ang nagsasabing kinansela ang tiket ko. Ang tuwang bigla na lang naglaho, napalitan ng nakakakilabot na pangitain. Bumalik ako sa bahay para kumprontahin ang aking biyenan, at ang sampal niya'y mas malamig pa sa hangin sa labas. Pinilit niya akong manatili para maghanda ng Pasko party para sa 30 kamag-anak. Yumuko ako at nagkunwaring sumusunod, pero sa loob ko, isang apoy ng paghihiganti ang nagsimulang magliyab, sinunog ang lahat. Simula sa sandaling iyon, ang bahay na ito ay hindi na magiging tahanan ko, kundi isang entablado para sa isang dula ng paghihiganti. 3 taon na ang nakalipas, ako, si Ligaya, ay isinuot ang isang puting-puting barot saya, at sumama kay Jamie bilang isang manugang sa Maynila. 3 taon, isang panahong hindi naman talaga mahaba, pero sapat na para ang pananabik sa probinsya ay magpatong-patong na parang mga makakapal na ulap. Ako'y isang dalaga mula sa Timog Bohol na ibinigay ang aking buong puso sa isang lalaking taga-Hilaga, naniniwalang ang pag-ibig ay kayang lampasan ang lahat ng agwat. Kapag in love ka, karaniwan nang lumulutang ka sa mga pantasyang kulay rosas. Ganon din ako, naisip ko na ang pag-ibig lang ay sapat na para ang lahat ng hadlang ay maging maliit na bagay. Pero tinuruan ako ng buhay may asawa ng isang mahalagang aral, hindi sapat ang pag-ibig para labanan ang kalungkutan, ang pananabik sa pamilya, at ang mga damdaming nakabaon sa kalooban. Habang papalapit ang Pasko, lalo akong nanabik na umuwi. Ang ginaw sa Maynila ay lalong nagpapaalala sa akin ng mainit na araw at maaliwalas na hangin sa Bohol. Namimiss ko si tatay, si inay, at kahit ang payat na katawan ni kuya. Sa 3 taon bilang manugang, isang beses lang ako nakauwi sa probinsya, noong piyesta ng lola ko. Tuwing tumatawag ako, umiiyak si inay at tinatanong, uwi ka ba ngayong Pasko? Naluluha lang akong nangangako, opo, susubukan ko, inay. Ang pangakong iyon ay lumilipas na lang sa hangin taon-taon. Pero ngayong taon ay iba. Sinabi ko sa sarili ko, kahit anong mangyari, kailangan kong umuwi, hindi lang dahil sa matinding pananabik, kundi dahil din sa isang lihim na nagpapasakit sa aking puso tuwing naiisip ko. Mahigit 1 buwan na ang nakakaraan, sa isang mabilisang tawag, nasamid si inay, na ospital si tatay. Sinubukan akong pakalmahin ni inay na sakit lang iyon ng matatanda, pero ang nanginginig niyang boses ang nagbunyag sa katotohanan. Ang tatay ko, isang taong malusog sa buong buhay niya, na hindi kailanman nagreklamo, ngayong nasa ospital, tiyak na may masamang nangyari. Noong gabing iyon, hindi ako makatulog. Ang imahe ni tatay na may puting buhok, ang kanyang ngiti, at ang kanyang mga mata na laging puno ng pagmamalaki sa kanyang bunsong anak ay patuloy na bumabagabag sa akin. Isang di nakikitang takot ang bumalot sa aking dibdib. Natatakot akong baka hindi ako makaabot. Sa isang gabi na mukhang masaya si Jamie, nagpa siya akong magsalita. Nakaupo siya sa sofa, nanonood ng basketball game at umiinom ng San Miguel beer. Dahan-dahan akong umupo sa tabi niya, ang boses ko'y nanginginig, Hon, ngayong Pasko, pwede ba tayong umuwi sa Bohol para bisitahin sina tatay at inay? Hindi kasi maganda ang pakiramdam ni tatay. Inalis ni Jamie ang tingin niya sa screen, tumingin sa akin saglit at tumango. Pwede. 3 taon na rin kasi na hindi ka nakakauwi. Ayusin ko ang trabaho ko at sabay tayong uwi. Ang puso ko'y parang sasabog sa tuwa. Ang kaligayahang iyon ang nagpasaya sa mga sumunod na araw. Nagsimula akong gumawa ng listahan ng mga regalo para kina tatay, inay, kuya at sa mga pamangkin ko. Iniisip ko ang sarili ko na pumapasok sa pamilyar na gate, yayakap ng mahigpit kay inay at makikita ang ngiti ni tatay. Pag-isip pa lang yon, tumutulo na ang aking mga luha. Pero ang kaligayahan ay panandalian lang. 1 linggo bago ang aming alis, habang excited akong nag-aayos ng aking mga gamit, umuwi si James na malungkot ang mukha. Inihagis niya ang kanyang bag sa upuan, niluwagan ang kanyang kurbata, at nagsabi ng isang bagay na parang malamig na tubig na ibinuhos sa mukha ko, Ligaya, kailangan nating ipagpaliban ang pag-uwi. Nagulat ako at nagtanong ng pautal-utal, bakit, Hon? Nangako ka sa akin, di ba? Bumuntong hininga siya, ang boses ay puno ng pagod, may importanteng proyekto ang kumpanya ko. Ang mga foreign partners ay darating para pumirma ng kontrata sa Pasko. Hindi ako makakaalis.
Sinubukan kong pigilin ang aking pagkadismaya at nagmakaawa, kung gayon. Kung gayon, pwede ba akong umuwi mag-isa, Hon? Nag-aalala talaga ako para kay tatay. Kumunot ang noo ni Jamie, bakit ka uwi ng mag-isa? Balik probinsya ang okasyon, darating ang mga kamag-anak sa bahay. Walang mukha ang pamilya kung wala ang panganay na manugang. Sige na, pagkatapos ng Pasko, nangangako akong iuwi kita. Napatayo ako sa gitna ng kwartong kalat sa mga damit. Ang pangakong ipagkatapos ng Pasko ay ilang beses ko na ring narinig. Ito ay tulad ng ibang mga pangako na parang mga salita na madaling maglaho. Alam ko na dahilan lang iyon. Marahil sa mata niya at ng kanyang pamilya, ang pagbisita ko kina tatay at inay ay hindi kasing halaga ng kanilang dignidad. Tahimik kong inayos ang aking mga gamit, ang luha ay tumutulo, binabasa ang mga regalo na inihanda ko. Noong gabing iyon, humiga ako at tinalikuran ang asawa ko, nagkunwaring natutulog pero umiiyak ako sa tahimik. Ang kanyang regular na paghinga ay parang napakalayo. Napagtanto ko na bukod sa pisikal na agwat, may malalim ding agwat sa aming mga puso. Pero hindi ako sumuko. Sa pagkakataong ito, kahit mag-isa lang ako, kailangan kong umuwi kahit anong mangyari. Pagkatapos ng gabing iyon, naging tensyonado ang atmosphere sa bahay. Halos hindi na kami nag-uusap ni Jamie. Hindi ko siya sinisisi, marahil ay may sarili rin siyang mga problema. Pero hindi ko siya kayang intindihin. Ang pag-aalala ko kay tatay at ang determinasyong umuwi ay mas nangibabaw sa lahat. Nagpasya akong maghanap ng sarili kong paraan para umuwi. Inisip ko na kung kakausapin ko lang ang aking biyenan ng magalang, maintindihan niya. Isang Sabado ng umaga, mas maaga akong gumising kaysa karaniwan, naghanda ng masarap na almusal at pumunta sa kwarto ng aking biyenan. Si Senora Rosella, ang aking biyenan, ay nakaupo sa harap ng kanyang dressing table, maingat na naglalagay ng kilay. Siya ay isang matalinong babae na laging nagbibigay halaga sa itsura at dignidad. Nang makita niya akong pumasok, tumingin lang siya sa salamin, ang kanyang boses ay hindi mainit o malamig, may kailangan ka ba, ligaya? Huminga ako ng malalim at sinubukang maging kalmado, ma, gusto ko po sanang magpaalam. Hindi po kasi maganda ang pakiramdam ni tatay sa probinsya, nag-aalala po ako. Busy po si Jamie kaya gusto ko pong magpaalam na umuwi muna ng mag-isa sa loob ng ilang araw. Ibinaba ni Senora Rosella ang kanyang eyebrow pencil, humarap sa akin. Ang kanyang mga mata ay matalas na parang kutsilyo, tiningnan ako mula ulo hanggang paa, uwi ng mag-isa. Ano ng kalokohan iyan? Malapit na ang Pasko, ang daming gagawin sa bahay, tapos gusto mong umuwi sa probinsya. Ikaw ang panganay na manugang, paano ko haharapin ang mga kamag-anak na darating kung wala ka? Yumuko ako, ang boses ko'y mahina, alam ko po. Pero malubha po ang sakit ni tatay, hindi po talaga ako mapakali. Babalik naman po ako pagkatapos ng ilang araw. Ang aking biyenan ay bumisi, malubha ang sakit. Parang okay naman sina inay at tatay mo tuwing tumatawag sila. Baka nagdrama lang sila para umuwi ka. Tama na, hindi ka alis kahit saan. Manatili ka sa bahay at mag-ayos, maghanda para sa Pasko party. May malaking party tayo ngayong taon, inimbitahan din ang mga partners ni Jamie. Ayusin mo ang lahat. Pagkatapos niyang magsalita, tumayo siya at hindi na ako muling tiningnan. Naramdaman ko ang pananabik sa lalamunan ko. Walang silbi ang pagmamakaawa. Sa mata niya, isa lang akong manugang, isang libreng alipin, hindi isang anak na may karapatang mag-alala para sa kanyang mga magulang. Tahimik akong umalis sa kwarto, ang puso ko'y mabigat. Ang pagharang ng aking biyenan ay lalong nagpatindi sa aking determinasyon. Sinimulan kong lihim na maghanap ng paraan. Nag-online ako para maghanap ng plane tickets, pero ubos na lahat ng flights mula Maynila papuntang Bohol. Ang black market price ay umabot sa 1,000,000 piso na lampas sa aking kakayahan. Ang pera sa bahay ay lahat ay pinamamahalaan ni Jamie. Binibigyan lang ako ng 200 piso para sa buwanang allowance. Halos nawala na ang aking pag-asa. Nakaupo ako sa harap ng computer screen. Sa sandaling iyon, naalala ko ang isa pang pagpipilian, ang bus. Kahit na mas matagal at mas mahirap, iyon lang ang tanging pag-asa ko. Mabilis akong pumunta sa website ng bus company, ang puso ko'y kumakabog nang makita ko na may ilang bus tickets pa sa gabi ng Pasko na aalis sa Disyembre 23.
Hindi ako nag-atubili, agad kong ginamit ang aking kaunting ipon para mag-book ng ticket. Nang lumabas ang mga salitang e-booking successful, umiyak ako. Luha ng kalungkutan pero luha rin ng pag-asa. Para hindi ako mahuli, hiniling ko sa bus company na ipadala ang e-ticket sa aking personal na email. Maingat kong binura ang aking browser history, kumikilos na parang isang magnanakaw sa sarili kong bahay. Nagsimula akong lihim na maghanda ng aking mga gamit at inilagay ang mga mahahalagang bagay sa isang maliit na backpack, itinatago ito sa ilalim ng kama. Pinakalma ko ang sarili ko, kapag nasa bus na ako, magiging maayos ang lahat. Tatawag ako sa aking asawa at biyenan pagkatapos. Sa oras na yon, huli na para pigilan nila ako. Binibilang ko ang bawat araw, bawat oras, naghihintay na sumakay sa bus at umuwi sa aking pamilya. Hindi ko alam na may isa pang plano na inihanda para sa akin, at ang bus ticket na yon ay simula lang ng isang bangungot. Disyembre 23, malamig sa Maynila. Ang malamig na hangin mula sa hilaga ay pumapasok sa bawat butas ng bahay. Pero ang puso ko'y kakaibang mainit. Maaga akong gumising at tahimik na inihanda ang lahat. Nagsuot ako ng simpleng damit, isang makapal na jacket, at isinuot ang aking backpack. Bago ako umalis, naghanda pa ako ng isang kalderong arroz caldo para sa aking biyenan, at nag-ayos ng bahay, bilang huling pagtupad sa aking tungkulin. Nag-iwan ako ng isang sulat sa lamesa, "Ma, malubha po ang sakit ni tatay kaya po kailangan kong umuwi agad. Babalik po ako agad. Ang inyong manugang Ligaya." Alam ko na ang gagawin ko ay magagalit sa aking biyenan, pero wala na akong ibang pagpipilian. Sumakay ako ng tricycle papuntang bus terminal. Kumakabog ang puso ko. Habang papalapit ako sa terminal, lalong nakikita ang diwa ng Pasko. Ang mga tao'y nagmamadali, may dalang mga bag. Ang bawat isa ay may mukha ng pananabik na umuwi sa probinsya. Hinalo ko ang sarili ko sa kanila at naramdaman ko na hindi ako nag-isa. Ang amoy ng inihaw na bibingka at ng puto bumbong mula sa mga tindahan sa kalsada ay nagpapaalala sa akin ng pananabik sa Bohol. Ini-imagine ko sina tatay at inay na nakaupo sa labas ng bahay na nagbabalot ng bibingka. Si kuya ay abala sa pagluluto ng lechon, at ang mga pamangkin ko ay tumatakbo at naglalaro. Isang simpleng larawan na nakakapanatag ng puso. Pumasok ako sa pangunahing bulwagan ng bus terminal, kung saan daan-daang tao ang naghihintay. Tumingin ako sa paligid, hinahanap ang lugar para sa pag-check-in ng tickets, at pumila. Nang ako na ang turn, kinakabahan kong ibinigay ang aking cellphone na may e-ticket code sa empleyado. Tiningnan niya ang screen at pagkatapos ay tumingin sa akin, pagkatapos ay mabilis na nag-type sa keyboard. Pagkatapos ng ilang segundo, kumunot ang noo niya at sinabi ang isang bagay na nagpabagsak sa mundo ko, "Pasensya na po, ma'am, kinansela na po ang ticket na ito." Nagulat ako at nagtanong ng pautal-utal, "Kinansela? Bakit kinansela?" Nagbayad ako at nakatanggap ako ng kumpirmasyon. Tiningnan ako ng empleyado ng may awa at itinuro ang screen, "Tingnan niyo po, ma'am." Ang system ay nagsasabi na ang ticket na may pangalang Ligaya de la Cruz sa Bohol night trip ngayong araw ay na-cancel at na-refund kaninang alas 8 ng umaga. Ang taong nag-request ng cancellation ay nagbigay ng lahat ng inyong personal na impormasyon at booking code. Umiikot ang aking utak. Alas 8 ng umaga. Nandoon pa ako sa bahay. Sino ang may kakayahang gawin ito? Ang aking personal na impormasyon at booking code. Maliban sa akin, isang tao lang ang may alam. Iyon ay noong nag-login ako sa aking email sa shared computer namin para i-check ang ticket. Si James? Hindi. Kahit na walang pakialam siya, hindi niya gagawin ito. Kung gayon, isang tao na lang ang natitira. Isang kakilakilabot na ideya ang pumasok sa utak ko. Nanginginig akong kinuha ang cellphone ko at nag-dial sa number ng aking biyenan. Tumulog ito ng matagal bago may sumagot. Ang boses ni Senora Rosella ay tumunog, puno ng kasamaan, "Hello." Sinubukan kong maging kalmado, ang boses ko'y nawala, "Ma. Ma, ikaw po ba? Ikaw po ba ang nag-cancel ng bus ticket ko?" Ang kabilang linya ay tumahimik saglit, pagkatapos ay isang ngisi ang tumunog, malamig at malupit, "Matalino ka, akala ko ay hangal ka. Ako ang nag-cancel. Tignan natin kung may paraan ka pang umuwi." Ang manugang ay dapat manatili sa bahay at maglingkod sa pamilya ng asawa, hindi lihim na alis.
Akala mo ba ang bahay na ito ay palengke? Ang bawat salita niya ay parang kutsilyo na dumidiretso sa aking puso. Hindi na ako makatayo at kailangan kong humawak sa counter. Ang luha ay tumutulo, bakit? Bakit niyo po ito ginawa sa akin? Gusto ko lang pong bisitahin ang tatay ko. Malubha po ang sakit niya. Ang aking biyenan ay nagalit, kung may sakit, nandyan ang mga magulang at kamag-anak niya para mag-alaga. Ano nang magagawa mo kung umuwi ka? Uwi ka para lang umiyak. Sinasabi ko sa'yo, bukas ang Pasko party natin. Bumalik ka na sa bahay. Mag-shower at magpalit ng damit at tulungan mo ang mga tao sa kusina. Huwag mo akong ipahiya sa harap ng mga bisita. Pagkatapos niyang magsalita, ibinaba niya ang telepono. Ang tunog ng beep-beep sa aking tenga ay parang death sentence sa aking huling pag-asa. Nanatili akong nakatayo sa gitna ng mataong bus terminal, pero sa aking tenga, nawala ang lahat ng tunog, tanging kawalan at desperasyon lang ang natira. Ang mga tao ay patuloy na dumadaan. Sila ay may dalang tuwa ng pagsasama-sama, at iniiwan ako na mag-isa na may pusong durog. Ang bus horn ay tumunog, isa pang bus ang umalis sa terminal, dala ang mga pangarap ng pagsasama-sama. At ang pangarap ko, ito ay walang awa na pinunit ng aking biyenan. Umupo ako sa isang malamig na bato at umiyak. Luha ng galit, ng sakit na tratuhin ng walang awa. Sa gitna ng mga tao, naramdaman kong napakaliit at nag-iisa ako. Ang probinsya ay napakalayo at ang pamilya ng aking asawa ay napakalamig. Saan ako pupunta? Saan ako babalik ngayon? Hindi ko alam kung gaano katagal ako umupo sa bus terminal hanggang sa may isang cleaner ang pumitik sa balikat ko at nagtanong, "Ma'am, malapit nang magsara ang terminal." Natauhan ako. Ang bulwagan ay walang tao, tanging dilaw na ilaw at ang anino ng ilang empleyado lang ang natira. Tumayo ako at naglakad palabas ng bus terminal. Ang malamig na hangin sa labas ay pumalo sa aking mukha. Hindi ako sumakay ng sasakyan pauwi, kundi naglakad lang ako sa mga kalsada ng Maynila. Nagsimula nang magsindi ang mga ilaw sa kalsada, at ang mga makukulay na ilaw ng mga Pasko decorations ay lalong nagpadama sa akin ng kalungkutan. Ang mga pamilya ay nagsasama-sama habang ako ay nag-iisa. Ang galit sa loob ko ay lalong tumitindi. Ito ay kumukulog na parang isang malakas na alon, nilulunod ang kalungkutan at desperasyon. Hindi ko na kayang maging martir. Sa 3 taon bilang manugang, sapat na ang aking tiyaga. Tahimik akong nanatili ng pintasan ako ng aking biyenan. Hindi ko pinansin ang kanyang pagwawalang bahala. Akala ko, kung gagawin ko ang tama, isang araw ay maintindihan nila ako at tratuhin ng mabuti. Pero hindi, ang aking pagiging matyaga ay lalo lang nagbigay sa kanila ng dahilan para saktan ako. Ngayong araw, ang pag-cancel ng tiket ng aking biyenan ay lumagpas na sa lahat ng aking hangganan. Hindi lang ito pagiging makasarili, kundi kasamaan at kawalan ng puso. Hindi lang niya ako pinigilan na bisitahin si tatay, kundi nilapastangan din niya ang pinakamahalagang damdamin ng isang anak. Nagpasya ako na bumalik, hindi para magmakaawa, hindi para magdusa, kundi para kumprontahin sila, at ipaglaban ang sarili kong dignidad. Pumara ako ng taxi, at sinabi ang address ng bahay ng may determinasyon. Nang tumigil ang kotse sa harap ng gate ng mansyon, huminga ako ng malalim, at sinubukang tipunin ang aking lakas ng loob. Ang bahay ay maliwanag, at mula sa labas, maririnig ang tawanan at usapan. Siguro ay dumating na ang mga kamag-anak para maghanda sa Pasko party bukas. Binuksan ko ang pinto at pumasok. Ang sala ay puno ng tao. Ang aking biyenan ay nakaupo sa gitna. Sa paligid niya ay ang kanyang mga tiyahin at pinsan, na lahat ay nakasuot ng magagandang damit at kumikinang na alahas. Nang makita nila akong pumasok na mukhang kawawa, magulo ang buhok, at namumugto ang mata, lahat ay tumahimik. Ang mukha ng aking biyenan ay nagdilim, tumingin siya sa akin, pagkatapos ay nagsalita sa lahat ng tao nang may matamis na boses, "Aba, tingnan mo ang ginto at pilak kong manugang, umuwi na. Siguro ay nagsawa ng maglakwatsa. Sige, bumati ka sa mga tiyahin at pinsan mo, anak." Hindi ako nagsalita at dumiretso ako sa harap ni Senora Rosella. Tiningnan ko siya sa mata. Ang boses ko ay malinaw kahit nanginginig sa galit. "Ma, gusto ko po kayong tanungin, bakit niyo po kinansela ang tiket ko?" Ang ngiti sa labi ng aking biyenan ay nawala. Sinampal niya ang lamesa at sumigaw, "Nagtatanong ka pa? Tingin mo ba ako ang biyenan mo?
Sino ang nagbigay sa iyo ng permiso na umalis ng palihim? Gusto mo bang ipahiya ang pamilyang ito? Isang tiyahin ang nagsalita, tama yan, anak. Ang manugang sa bahay ay dapat may kaalaman. Sino ang umaalis sa bahay ng asawa sa Pasko? Tumingin ako sa tiyahin na yon at pagkatapos ay sa lahat ng nasa paligid. Ang kanilang mga mata, usyoso, galak at paghamak. Walang sinuman ang nagpakita ng simpatsya. Naramdaman kong para akong isang kriminal na hinahatulan. Ang galit sa loob ko ay nagsimulang kumulo, kaalaman. Kung gayon, ma, gusto ko pong magtanong. Sa lahat ng inyong narito, mali po ba para sa isang anak na bisitahin ang kanyang malubhang may sakit na ama? Nagpaalam ako ng maayos pero hindi po kayo pumayag. Wala po akong ibang pagpipilian. At kayo po, ma, ano po ang ginawa ninyo? Walang puso niyo pong sinira ang huling pag-asa ko. Hindi po ba kayo nakokonsensya sa ginawa ninyo? Ikaw, paano mo ako kinakausap ng ganyan? Namula ang mukha ng aking biyenan sa galit, tumayo siya, at itinuro ang aking mukha, bastardo kang manugang. Walang pinag-aralan. Pinakain kita ng masarap, pinatira sa magandang bahay, tapos ganito ang gagawin mo sa akin. Kinuha niya ang baso ng tubig sa lamesa at ibinuhos ito sa mukha ko. Reflexive akong inilabas ang aking kamay para salagin. Ang baso ay nahulog sa sahig at nabasag at tumalsik ang tubig. Sinampal niya ang biyenan niya. Sumigaw ang aking biyenan, umupo sa silya at nagkunwaring nasasaktan. Sa sandaling iyon, umuwi si James mula sa trabaho. Pumasok siya at nasaksihan ang kaguluhan. Ang kanyang ina ay umiiyak, ang kanyang asawa ay galit. Bago pa man malaman ang buong kwento, tumakbo siya sa kanyang ina, "Ma, okay ka lang ba? Ligaya, anong ginagawa mo?" Lalong umiyak si Senora Rosella, "Jaime, tingnan mo ang asawa mo. Hindi siya nakauwi sa probinsya, kaya binubuntong niya sa akin ang lahat, sinampal pa niya ako." Humarap si Jaime sa akin, ang kanyang mga mata ay pula sa galit. Sumigaw siya, "Baliw ka ba? Paano mo nagawang gawin ito sa nanay ko?" Tiningnan ko siya, at naramdaman ko ang matinding kapaitan, wala akong ginawa, siya mismo ang nahulog. Dapat mo munang alamin ang nangyari. Kinansela ni Ma ang tiket ko, at hindi niya ako pinayagang bisitahin si tatay. Hindi ko pa natatapos ang sinasabi ko, isang malakas na sampal ang tumama sa aking pisngi. Naramdaman ko ang init at ang aking tenga ay umugong. Sinampal niya ako. Ang asawa ko na mahal ko, sa harap ng napakaraming kamag-anak, ay sinampal ako dahil sa kasinungalingan ng kanyang ina. Itinuro pa niya ang aking mukha at nagitngit, "Huwag mo akong sisihin sa nanay ko. Umakyat ka na sa kwarto ngayon din." Hinawakan ko ang aking pisngi na mainit at ang luha ay patuloy na tumutulo. Ang sakit sa katawan ay hindi kasing sakit ng sakit sa puso. Lahat ay gumuho na. Ang pag-ibig, ang respeto. Lahat ay nawala. Tiningnan ko si Jaime, ang babaeng umiiyak sa sofa, at ang mga mukha ng mga kamag-anak na masaya. Pagkatapos ng walang sinasabi, tumalikod ako at umalis. Hindi na ako makatira sa bahay na ito kahit isang segundo pa. Narinig ko ang tawag ni Jaime pero hindi ako lumingon. Nagpatuloy akong naglakad na may isang ideya lang sa isip ko, tapusin na. Dapat matapos na ang lahat dito. Tumakbo ako palabas ng mansyon na parang isang moth na tumataka sa apoy. Ang malamig na hangin ng gabi sa Maynila ay pumalo sa aking mukha, pero hindi nito mapakalma ang init sa aking pisngi at ang duguan kong puso. Nagpatuloy akong naglakad, walang direksyon, walang patutunguhan. Ang utak ko'y walang laman, tanging ang boses ni Jaime at ang masayang mukha ng mga kamag-anak ang naririnig ko. Ano ang mali sa ginawa ko? Gusto ko lang bisitahin ang malubhang may sakit kong tatay. Ito ba ay isang malaking kasalanan para sa isang anak na dalaga na nagpakasal na? Pagkatapos ng ilang hakbang, nagsimulang umikot ang aking ulo. Ang lahat ay umiikot. Ang sampal ni Jaime ay hindi lang ako sinaktan, kundi ang aking ulo ay tumama pa sa gilid ng pinto. Nag-umpisa akong humawak sa isang puno sa kalsada. Naramdaman ko ang pagduduwal sa lalamunan ko. Sa kaunting lakas na natitira, pumara ako ng taxi at sinabi ang address ng pinakamalapit na ospital. Nasa kotse ako at sinandal ko ang ulo ko sa malamig na bintana, tinitingnan ang mga ilaw sa kalsada na nagiging malabo dahil sa aking luha. Naramdaman kong napakakawawa ko.
Isang babaeng may asawa, may pamilya ng asawa, pero nag-iisa akong pumunta sa ospital sa gitna ng malamig na gabi. Walang nagtanong, walang tumawag. Ang kanilang kawalang pakialam ay mas matalas pa sa isang kutsilyo. Ang matandang doktor pagkatapos ng check-up ay nagsabi na mayroon akong mild concussion at kailangan kong manatili sa ospital ng kahit isang gabi para maobserbahan. Tiningnan niya ako ng may awa at nagtanong, saan ang pamilya mo? Ngumiti ako ng mapait, isang ngiti na mas mapait pa sa gamot, mag-isa po ako, nadulas po ako sa hagdan. Ayokong sabihin ang masakit na katotohanan na sinampal ako ng asawa ko. Mayroon pa akong natitirang kaunting dignidad. Dinala ako sa isang ward, nakahiga sa isang puting-puting, malamig na kama, at naamoy ang amoy ng disinfectant ng ospital. Naramdaman ko ang isang nakakakilabot na pag-iisa. Ang mga pasyente sa tabi ko ay may mga pamilya na nag-aalaga sa kanila. Ang kama ko lang ang walang tao. Tiningnan ko ang kisame at ang luha ay hindi ko mapigilan na tumulo. Sa sandaling iyon, ang 3 taon ng kasal ko ay lumabas sa aking isipan na parang isang slow-motion film. Naalala ko ang unang araw ko bilang manugang, kung paano ko sinubukan na mag-adjust sa buhay sa Maynila, sinubukang maging isang perpektong asawa. Tinalikuran ko ang aking trabaho sa Bohol, ang aking mga kaibigan, ang aking pamilya, at ibinuhos ang aking buong buhay sa isang lalaking nagngangalang Jamie. Pero ano ang nakuha ko? Paghamak mula sa aking biyenan, at ang pagiging diktador at walang puso ng aking asawa. Ang pag-ibig na aking sinasamba ay isang ilusyon lang na ako mismo ang naglikha. Ang sampal ngayong araw ay nagpatauhan sa akin. Hindi lang nito sinampal ang aking mukha, kundi sinampal din nito ang aking kahangalan at pagiging martir sa loob ng 3 taon. Ang baso ay umapaw na. Inabot ko ang aking kamay para punasan ang aking luha. Hindi na ako umiiyak. Ang pag-iyak ay walang solusyon. Ang kahinaan ay lalo lang magbibigay sa iba ng dahilan para saktan ka. Nagpasya ako, mag-divorce ako. Ang kasal na ito ay bulok na sa ugat, ang paghawak dito ay lalo lang magbibigay ng sakit. Kailangan kong lumabas sa impyernong ito, kailangan kong iligtas ang aking sarili. Nang makagawa ako ng desisyon, naramdaman kong gumaan ang pakiramdam ko. Ang sakit ay nandoon pa rin pero hindi na ako nito kayang patumbahin. Sa halip, ito ay naging lakas, isang determinasyon. Pumikit ako at pinilit ang sarili ko na matulog. Kailangan kong maging malusog para harapin ang darating na laban, isang laban para sa aking kalayaan at dignidad. Kinabukasan, Disyembre 24, lumabas ako ng ospital. Tumayo ako sa harap ng gate ng ospital, medyo nag-aalinlangan, hindi alam kung saan pupunta. Uwi. Ayokong makita ang mga mukha nila. Pero ang aking mga personal na gamit, ang maliit na savings book na inipon ko bago ako ikasal, at iba pang mahahalagang bagay ay nasa bahay. Hindi ako makakaalis ng walang dala. Sa huli, nagpasya akong bumalik pero para lang kunin ang mga bagay na akin at pakinggan ang mga susunod nilang gagawin. Nakauwi ako sa bahay sa tanghali. Ang mansyon ay kakaibang tahimik. Siguro ay lumabas ang lahat o nagpapahinga. Ginamit ko ang aking susi para buksan ang pinto, dahan-dahang umakyat sa hagdan, ayaw kong gumawa ng ingay. Pero nang dumaan ako sa sala, narinig ko ang mahihinang boses na nag-uusap mula sa kwarto ng aking biyenan sa ground floor. Ang pinto ng kwarto niya ay medyo nakasarado. Narinig ko ang boses ni Senora Rosella at Jem. Ang pagiging usyoso na may kasamang masamang pangitain ang nagpatigil sa akin, at nagtago ako sa likod ng pader sa tabi ng hagdan para makinig. Ma, huwag na po kayong magalit, masama sa kalusugan. Ayusin ko po ang tungkol kay Ligaya. Ang boses ni Jamie ay mukhang pagod. Sumigaw si Senora Rosella, paano mo ayusin? Hihiwalayan mo siya. Alam mo ba na kung hihiwalayan mo siya ngayon, kailangan mong hatiin ang kalahati ng yaman. Ang bahay na ito, ang mga shares sa kumpanya. Lahat ay yaman na nakuha pagkatapos ng kasal. Hindi ko hahayaan na kunin ng walang kwentang probinsyana na yon ang kahit isang sentimo. Nataranta ako. Kaya pala ang kanilang pag-aalala ay hindi ang pagkasira ng aming kasal, kundi ang kayamanan. Tumahimik si James saglit, pagkatapos ay nagsabi, kaya po ma, ano po ang dapat gawin? Ang boses ni Senora Rosella ay naging mas mahina, isang bulong na puno ng kasamaan na nagpalamig sa aking gulugod. May paraan ako. Isang bato, 2 ibon, aalis siya ng walang pera,
at ang kanyang reputasyon ay masisira, hindi na siya makakabangon. Ngayong gabi sa Pasko party, lalo siyang bumulong. Kailangan kong pigilin ang aking hininga at ilagay ang tenga ko sa butas ng pinto para marinig ng kaunti. Ilalagay ko ang pampatulog sa baso niya at sasabihin ko kay Gabriel. Gusto niya naman talaga si Ligaya. Hayaan mo siyang pumasok sa kwarto ni Ligaya, pagkatapos ay bigla kayong pumasok kasama ang mga pinsan para mahuli sila. Naiintindihan mo ba? Ang isang babae na nagloloko ay walang karapatang humingi ng yaman. Umiikot ang mundo. Kailangan kong humawak sa pader para hindi ako matumba. Ang aking tenga ay umugong at wala na akong naririnig. Ang plano na yon, ang eskema na yon, ay mas kakilakilabot pa sa lahat ng aking inisip. Gagamitan nila ako ng pampatulog, hahayaan ang kanyang pinsan na bastos na gawin ang masamang bagay sa akin at pagkatapos ay sasabihin na nagloloko ako. Hindi sila tao, sila ay demonyo. Ang lahat ng aking pag-ibig, ang huling respeto, kahit na isang maliit na bahagi para sa lalaking tinawag kong asawa, ay nawala. Napalitan ito ng matinding galit at pagkamuhi. Nanginginig akong umatras at sinubukang hindi gumawa ng ingay. Mabilis akong tumakbo sa kwarto ko, nilok ang pinto at umupo sa sahig. Kinuha ko ang lumang cellphone na itinago ko sa kabinet, pinindot ang record button at dahan-dahang inilagay ito sa maliit na butas ng vent sa pagitan ng kwarto ko at ng pasilyo. Sana ay ma-record nito ang kanilang usapan kapag dumaan sila. Pagkatapos ng kalahating oras, narinig ko ang kanilang mga yabag na umaakyat sa hagdan. Tumigil sila sa harap ng pinto ng kwarto ko. Hindi pa siya nakakauwi. Ang boses ni Senora Rosella. Sumagot si Jamie, siguro ay pumunta sa bahay ng kaibigan niya. Mas maganda. Kapag umuwi siya mamaya, gagawin natin ang plano. Ma, huwag niyo pong kalimutang ilagay ang gamot. Huwag kang mag-alala. Malakas ito, matutulog siya na parang patay. Tumawa si Senora Rosella, isang malupit na tawa. Nag-usap pa sila saglit pagkatapos ay umalis. Nanginginig kong kinuha ang cellphone ko. Ang maikling usapan na puno ng krimen ay na-record ng malinaw. Nakaupo ako sa malamig na sahig, hinawakan ko ng mahigpit ang cellphone na parang hawak ko ang sarili kong kapalaran. Hindi na ako umiiyak. Ang puso ko ay malamig na parang yelo. Gusto nila akong sirain. Sige, tingnan natin kung sino ang masisira. Sa buong gabi, hindi ako natulog. Umupo ako sa dilim, nakasandal sa malamig na kama, at mahigpit na hinawakan ang cellphone na naglalaman ng recording ng krimen. Ang sakit sa aking pisngi at sa aking ulo ay wala nang pakialam kumpara sa lamig na bumabalot sa aking puso. Akala ko ang paghihiwalay ay kalayaan, pero ngayon, alam ko na hindi sapat ang paghihiwalay. Sa mga taong ito na parang lobo, ang pag-alis ko ng tahimik ay lalo lang magpapasaya sa kanila at lalo akong hahamakin. Gusto nila akong patayin, gusto nilang sirain ang aking dignidad, kaya hindi ako makakaalis ng ganoon lang. Ang pagiging martir ko ay umabot na sa hangganan. Ang pag-ibig ay patay na, ang tiwala ay durog na, tanging galit na parang bulkan na sasabog ang natira. Hindi na ako tatakas. Mananatili ako para harapin sila at pagbayaran ang bawat krimen na kanilang ginawa. Gusto nila ng isang dula? Sige, ako ang magiging direktor para sa isang mas magandang dula at ang bida ay hindi ako. Isang matapang na plano ang nabuo sa aking isipan, malinaw sa bawat detalye. Gagamitin ko ang sarili nilang plano laban sa kanila. Gagawin kong isang komedya ang Pasko party na ipinagmamalaki ni Senora Rosella, kung saan ang tunay na mukha ng pamilyang ito ay mabubunyag sa harap ng lahat. Pero para magawa ang planong ito, hindi ako makakakilos ng mag-isa. Kailangan ko ng tulong, isang taong mapagkakatiwalaan ko ng buo. Agad kong naisip si Kuya. Lihim akong pumasok sa banyo at ginamit ang lumang cellphone na binili ko matagal na at nag-dial sa kanyang number. Tumunog ito ng ilang beses, ang pamilyar na boses ay tumunog, puno ng pag-aalala, Ligaya. Anong nangyari sa'yo? Bakit hindi ka makontak? Nang marinig ko ang boses niya, ang lahat ng lakas na pinipilit kong panatilihin ay parang gumuho. Ninatngit ko ang aking labi para hindi umiyak. Kuya, kailangan ko ng tulong mo. Hindi ko siya kayang sabihan ng tungkol sa kakilakilabot na plano sa telepono. Sabi ko lang na nasa panganib ako at gusto kong umuwi agad. Kuya, tulungan mo akong maghanap ng taong mapagkakatiwalaan.
Kailangan ko siya na sunduin ako ng alas 7 ngayong gabi, Disyembre 24. Kailangan ay nasa oras siya at lihim. Kapag nandoon na siya, tawagan niya ako sa number na ito. Ang ibang detalye, sasabihin ko sa iyo kapag nakauwi na ako. Kahit na hindi maintindihan ni Kuya ang nangyayari, alam niya na may masamang nangyari dahil sa boses ko. Hindi na siya nagtanong at sumagot siya ng may determinasyon, sige, huwag kang matakot. Huwag kang mag-alala, ako na ang bahala. Ingat ka. Pagkatapos ng tawag, bumuntong hininga ako. Sa tulong ng aking kapatid, naramdaman ko ang dagdag na lakas. Ang susunod na hakbang ay ang pinakamahirap. Kailangan kong umarte. Kailangan kong maging isang nagsisising asawa at manugang na takot na. Maaga akong bumaba sa bahay. Si Jaime at ang aking biyenan ay nasa sala. Nang makita nila ako, kumunot ang noo ni Jaime at sinubukang sumigaw pero nauna ako. Lumuhod ako sa harap nila, ang aking mga mata ay puno ng luha, ang boses ko'y umiiyak, Ma. Hon. Pasensya na po. Kasalanan ko po ang lahat dahil hindi ko po kayo maintindihan, dahil makasarili po ako at iniisip ko lang ang sarili ko. Nagsisisi po ako. Patawarin niyo po ako. Hindi ko na po hihilingin na umuwi ako. Mananatili na po ako sa bahay para ayusin ang lahat. Parehong nagulat si Jaime at Senora Rosella sa ginawa ko. Ang 180° na pagbabago ay hindi nila inaasahan. Tiningnan ako ni Senora Rosella ng may pagdududa. Si Jaime naman ay mukhang huminahon na. Nang makita ko na tahimik sila, nagpatuloy ako sa aking pag-arte. Nag-crawl ako sa paa ni Senora Rosella at nagmakaawa, Ma, huwag na po kayong magalit sa akin. Ngayong gabi po ang malaking party natin. Ayaw ko po kayong maabala. Kung ano po ang sabihin nyo, susundin ko po. Ang aking pag-arte ay mukhang gumana. Inayos ni Senora Rosella ang kanyang boses, at ang kanyang mukha ay naging maaliwalas, mabuti na nagising ka. Sige, tumayo ka na. Simula ngayon, umayos ka na. Tinulungan din ako ni Jaime na tumayo, ang boses niya ay naging mas malambot, mabuti na alam mo na ang tama. Sige, umakyat ka na sa kwarto para magpahinga. Kalimutan na natin ang nangyari kahapon. Yumuko ako at nagsabi ng opo, salamat po, at tahimik akong umakyat sa kwarto. Nang magsara ang pinto, isang ngisi ang lumabas sa aking labi. Nagsimula na ang dula. Ang mga taong nag-isip na matalino sila ay na-outsmart ko. Sila ay nalulunod sa kanilang tagumpay nang hindi nila alam na may mas malaking bitag na naghihintay sa kanila. Umaga ng Disyembre 24, ang buong mansyon ay maingay. Ang mga extra maids at chefs ay pumapasok at lumalabas para maghanda para sa Grand Pasko Party sa gabi. Si Senora Rosella ay naglalakad at nag-uutos sa lahat. Nang makita niya akong bumaba, tinawag niya ako, Ligaya, bumaba ka dito at tingnan mo kung paano mag-arrange ng bulaklak. Ang vase na ito ay dapat nasa gitna ng hall. Tahimik akong sumagot ng opo, at mabilis na tumakbo para gawin ang sinabi niya. Nagpakita ako ng pagiging masigasig, at tumulong sa lahat ng bagay mula sa paglilinis, pag-aayos, hanggang sa pagkuha ng mga gulay sa kusina. Ginawa ko ang lahat ng perpekto, walang reklamo, na may ngiti sa aking mukha. Ang aking pag-ugali ay lalong nagpasaya kay Senora Rosella. Nagsimula siyang magyabang sa mga kamag-anak na nandoon, kita mo na. Ang manugang ay kailangan lang turuan ng mahigpit para umayos. Kahapon, sinasagot-sagot pa ako, ngayon ay alam na niya ang kanyang lugar. Ang mga tao sa paligid ay sumang-ayon sa kanya. Narinig ko ang lahat, nakita ko ang lahat, pero tahimik lang akong yumuko at nagtrabaho, habang sa loob ko ay binibilang ko ang oras. Sa tanghali, nang matapos na ang lahat, pumunta ako sa aking biyenan. Ang boses ko'y matamis, Ma, naging bastos po ako kahapon at nagagalit po kayo sa akin. Gusto ko po sanang magbayad, pwede po ba nasamahan ko po kayo sa shopping mamaya? Kayo po ang host ng party ngayong gabi, ang pinakamahalagang tao, dapat po ay maging maganda at elegante kayo. Ang aking alok ay tumama sa tamang lugar ni Senora Rosella. Siya ay isang taong gustong-gusto ang pagiging elegante at ang mapuri ng iba. Nang marinig niya ang sinabi ko, umiti siya pero nagkunwari na nagsabi, huwag mo nang gawin yan. Matanda na ako, okay lang kung ano ng suot ko. Mabilis akong sumagot, ano po ba ang sinasabi nyo? Bata pa po kayo at maganda pa.
Ang balat nyo po ay puti at ang tindig nyo po ay elegante. Kung mag-aayos po kayo, lahat po ay hahanga. Nakita ko na po ang isang magandang barong Tagalog shop. Sasama po ba kayo sa akin? Ito po ay parang isang beses na pagiging mabuting anak sa inyo. Sa mga papuri ko, hindi na siya nakatanggi at tumango. Noong hapon, nag-drive ako at dinala siya sa mga malalaking shopping malls. Hindi ko pinagsisihan ang pera ni Jamie at pinili ko ang pinakamahal na bagay. Masayang-masaya si Senora Rosella at sinubukan ang lahat ng damit. Sa huli, dinala ko siya sa barong Tagalog shop na nakita ko na. Maingat kong dinala siya sa isang barong Tagalog na gawa sa silk, kulay pula, na may borda ng phoenix na napakaganda. Ma, isuot po ninyo ito. Ang kulay pula ay elegante at bagay sa diwa ng Pasko. Ang design po ay lalong magbibigay diin sa inyong elegante. Nang makita ni Senora Rosella ang damit, lumiwanag ang kanyang mata. Sinubukan niya ito at lalo siyang naging elegante. Pinuri niya ako sa aking ganda ng paningin. Pagkatapos naming bumili, dinala ko siya sa isang high-end hair salon. Habang nagpapalagay siya ng buhok, nagkunwari akong pumunta sa banyo. Nagtago ako sa isang sulok at binuksan ang cellphone ko. May isang text message mula sa isang hindi kilalang number. Ako si Jose, kaibigan ni kuya mo. Nasa Maynila na ako. Sa alas 7 ng gabi, pupunta ako sa address na ibinigay mo. Lahat ay ayon sa plano. Pagkatapos kong basahin, mabilis ko itong binura. Kumabog ang puso ko. Jose, ang pangalang iyon ay pamilyar, pero wala akong oras para mag-isip. Ang lahat ay nasa tamang direksyon. Habang nasa salon, nag-suggest ako sa kanya, Ma, kung magsusuot po kayo ng barong Tagalog na may borda ng phoenix, dapat po ay may classic bond. Pero ang buhok niyo po ay maiksi, hindi po maganda ang bond. O kaya po, bumili po tayo ng wig. May alam po akong nagbebenta ng wig na gawa sa tunay na buhok, na parang totoo. Kapag isinuot po ninyo, walang makakakilala sa inyo. Noong una, nag-aalinlangan si Senora Rosella. Pero nang sinabi ko na ang hairstyle ay magpapatanda sa kanya ng 10 taon, pumayag siya. Kaya, mayroon na akong pangalawang mahalagang prop, isang itim na wig na may eleganteng bond. Umuwi kami ng maggagabi na. Masayang-masaya si Senora Rosella, may dalang mga branded bags, at walang sawang pinupuri ako dahil sa pagiging maalalahanin. Nang makita ni James na masaya ang kanyang ina, masaya rin siya, at tiningnan ako ng may paghanga. Walang sinuman ang nagduda sa akin. Sila ay nalulunod sa kanilang tagumpay, hindi nila alam na ang lahat ng mga eleganteng bagay na isinusuot nila ay magiging prop sa dula ngayong gabi. Tahimik akong umakyat sa kwarto para maghanda para sa aking huling papel. Ang entablado ay handa na at naghihintay na lang sa mga bida. 6:30 ng gabi, lalong naging mainay ang atmosphere sa bahay. Ang mga bisita ay nagsimulang dumating, karamihan ay mga kamag-anak at ilang mahalagang business partners ni Jamie. Ang tawanan ay umalingaw-ngaw, ang tunog ng mga baso ay kumakalansing. Si Senora Rosella na nakasuot ng red na barong Tagalog na may borda ng phoenix at may wig ay naglalakad at bumabati sa lahat, mukhang masayang-masaya at parang isang reyna ng isang marangal na pamilya. Si Jamie ay mukhang maganda sa kanyang mamahaling suit, hawak-hawak ang aking kamay habang ipinapakilala ako sa lahat, ito ang asawa ko. Ngumiti lang ako ng mahiyain, yumuko at bumati, na gumaganap bilang isang mabait at maalam na asawa. Walang sinuman ang makakakilala sa bagyo na kumukulo sa loob ko. Tiningnan ko ang orasan, malapit na ang oras ng aming usapan, at kailangan kong maghanap ng paraan para lumabas. Dahil sa pagkaubos ng ilang ingredients sa kusina, sinabi ko kay Jamie, Hon, ubos na ang paminta at iba pang maliliit na bagay, pwede ba akong pumunta sa tindahan sa dulo ng kalsada para bumili sandali? Busy si James sa pakikipag-usap sa kanyang partners, kaya pumayag siya, bumalik ka agad. Nakalabas sa masikip na party, huminga ako ng malalim ng malamig na hangin ng gabi sa Maynila. Naglakad ako ng mabilis sa dulo ng kalsada, ang puso ko'y kumakabog. Ayon sa aming usapan, isang itim na kotse ang nakaparada doon. Ang bintana ay bumaba at isang lalaking may matapang na mukha na may maliwanag at kalmadong mata ang tumingin sa akin. Ikaw ba si Ligaya? Tumango ako, opo, ako po. Ako si Jose. Tumango siya at binuksan ang pinto para sa akin, pumasok ka na. Malamig sa labas. Nang umupo ako sa kotse, naramdaman ko ang init at kaligtasan.
Sa loob ng ilang araw, mag-isa akong nagdala ng napakaraming bagay. Ngayon, may kakampi ako sa tabi ko, kahit na ngayon ko lang siya nakilala, naramdaman kong mas panatag ako. Hindi masyadong nagtanong si Jose, at binigyan niya lang ako ng isang maliit na bag, may mga maliliit na kamera, at isang bote ng walang kulay at amoy na pampatulog na may mabilis na epekto. Sinabi ni kuya mo na ihanda ko ito. Sabihin mo sa akin ang plano mo at makikipag-ugnayan ako. Ang kanyang pagiging professional at mapagkakatiwalaan ay nagpapasalamat sa akin. Wala akong masyadong oras, at mabilis kong sinabi ang plano ko. Ngayong gabi, ang aking biyenan ay gagamitan ako ng pampatulog at hahayaan ang kanyang pinsan na si Gabriel na pumasok sa kwarto para saktan ako. Ngayon, gagamitin ko ang kanilang plano. Kailangan ko ng tulong nyo para dalhin siya sa kwarto ng aking biyenan sa ground floor pagkatapos ko siyang gagamitan ng pampatulog. Ang pangalawang kwarto sa kanan mula sa pinto. Gagawin ko ang setup. Ang trabaho mo ay tulungan akong dalhin siya at magbantay sa labas. Pagkatapos, ilayo mo ako dito agad. Tumango si Jose, walang pag-aalinlangan, sige. Hihintayin kita dito at kapag nagbigay ka ng signal, papasok ako. Tiningnan ko siya at nagbulong ng isang pasasalamat at mabilis akong bumaba sa kotse at inilagay ang bag na ibinigay niya sa ilalim ng aking jacket. Nang bumalik ako sa party, nakita ko si Gabriel na dumating na. Siya ay isang lalaking kasing edad ni Jaime pero mukhang mas bastos at walang hiya. Ang kanyang mga mata ay mapagkunwari at nang makita niya ako, nagniningning ito ng pagnanasa. Lumapit siya at tumawa, "Hello, ate. Mukhang lalo kang gumaganda ah." Naramdaman ko ang pandidiri pero pinilit ko pa ring ngumiti, "Salamat, Gabriel. Bagong dating ka ba? Uminom ka muna ng tubig dito para uminit ang katawan mo. Panahon na para magsimula ang dula." Pumasok ako sa kusina at nanginginig ang aking mga kamay. Ito ang mahalagang sandali. Nagtimpla ako ng isang mainit na chamomile tea at ang bango nito ay kumalat sa paligid. Bago ko ito ilabas, tumingin ako sa paligid, sinisigurado na walang nakakakita at mabilis na nilagyan ng walang kulay at amoy na powder na ibinigay ni Jose sa isang baso ng tsaa. Inilagay ko ang espesyal na baso ng tsaa sa tray kasama ang iba pang mga baso at dinala ito sa sala, kung saan nakaupo si Gabriel at nag-uusap sa kanyang mga pinsan. Pumunta ako sa tabi niya at inilagay ang tray ng tsaa sa lamesa. Ang boses ko'y mahina, "Gabriel, uminom ka ng tsaa, bagong timpla ko lang ito, napakasarap." Sinadya kong ilagay ang tsaa na may gamot sa harap niya. Tinignan ako ni Gabriel ng may bastos na tingin, at pagkatapos ay tumingin siya kina Jaime at sa aking biyenan na nakatayo sa isang sulok. Nang makita niya na tumatango sila ng palihim, lalo siyang naging mapagmataas. Naisip niya na ako ay isang biktima na nahulog sa bitad, na ang tsaa na ito ay simula lang ng kanilang plano. Walang duda, kinuha niya ang baso at sinabi ng may double meaning, "Salamat, ate, ang tsaa na tinimpla mo ay tiyak na masarap." Pagkatapos ay ininom niya ito ng buo. Ang puso ko ay parang gustong tumalon sa aking dibdib. Pinilit kong maging kalmado ang mukha ko at tumalikod para itago ang aking kaba. Naglalakad ako at nag-aalok ng inumin sa ibang mga bisita, pero ang aking mga mata ay nakatingin kay Gabriel. Pagkatapos ng 15 minuto, nagsimulang umabot ang gamot. Bigla siyang humikab at nagsimulang pumikit ang kanyang mata. Minasahe niya ang kanyang mga mata ng ilang beses, at nagsabi ng patumba-tumba, "Siguro ay masyado akong uminom kahapon, inaantok ako. Paumanhin sa inyo, magpapahinga muna ako sandali." Nagtinginan si Senora Rosella at Jaime, ang kanilang mga mata ay puno ng tagumpay. Mabilis na sinabi ni Senora Rosella, "Ligaya, dalhin mo si Gabriel sa guest room." Nagkunwari akong nalilito, "Ma, pero nasa taas po ang guest room, nakakagulo po kung aakyat pa kami." "O kaya, pwede po ba siyang magpahinga muna sa kwarto nyo? Ang kwarto nyo po ay nasa ground floor at mas madaling maabot. Busy po kayo sa pakikipag-usap sa mga bisita, di ba? Ang planong ito ay mas maganda kaysa dalhin siya sa kwarto ko, dahil walang magdududa kung ang isang lasing na lalaki ay dinala sa kwarto ng kanyang biyenan." Hindi nag-isip si Senora Rosella at tumango siya, "Sige, ganoon na lang. Dalhin mo siya sa kwarto ko. Mag-ingat ka." Sumagot ako ng opo at inalalayan si Gabriel na malambot na at dinala siya sa kwarto ni Senora Rosella. Nang dumaan kami sa pangunahing pinto, umubo ako ng mahina.
Iyon ay ang signal na sinabi ko kay Jose. Alam ko na nandoon siya sa labas, handa na para kumilos. Binuksan ko ang pinto ng kwarto ni Senora Rosella, at nahirapan akong ipasok ang mabigat na katawan ni Gabriel. Inilagay ko siya sa kama at nilok ang pinto. Ang unang dula ay matagumpay na natapos. Ngayon ay panahon na para maglagay ng bagong entablado. Sa sandaling sumara ang pinto ng kwarto ni Senora Rosella, agad akong kumilos. Ang maingay na musika at tawanan mula sa party sa labas ay isang perpektong takip para sa aking plano. Tumakbo ako sa bintana sa likod ng kwarto at dahan-dahang binuksan ang lock. Tulad ng inaasahan, naghihintay na si Jose sa isang sulok ng hardin. Siya ay mabilis at tahimik na parang isang pantera at pumasok siya sa kwarto. Bilisan mo, wala tayong masyadong oras. Sabi niya ng mahina, ang boses niya ay kalmado. Tumango ako at hindi na kailangan na ilipat si Gabriel, kailangan lang na i-set up ang eksena. Ang kwarto niya ay puno ng mamahaling pabango at ang lahat ay inayos ng maarte na bagay sa kanyang personalidad. Hindi ako nag-atubili at sinimulan kong hubarin ang damit ni Gabriel at itinapon ang mga ito mula sa pinto hanggang sa kama, sinasadyang gumawa ng eksena ng isang nagmamadaling love affair. Pagkatapos kong gawin ang tungkol kay Gabriel, tumakbo ako sa kabinet ni Senora Rosella at kinuha ang kanyang mga nightgowns at itinapon ito sa sahig. At ang pinakaimportante, kinuha ko ang red na barong Tagalog na may borda ng phoenix na suot niya sa party. Mayroon siyang eksaktong pareho para sa kanyang pagpapalit, kaya sinampay ko ito sa isang silya sa tabi ng kanyang wig. Ang lahat ay dapat na maging makatotohanan. Habang nagsiset up ako, kinuha ni Jose ang mga maliliit na kamera sa bag. Nilagay niya ang isa sa itaas ng kabinet na nakaturo sa kama. Ang isa pa ay itinago sa isang artipisyal na bulaklak sa dressing table at ang huling isa ay nasa sulok ng kwarto na kayang kunin ang buong eksena. Kinonekta niya ang lahat sa aking cellphone at chinek ang mga anggulo. Ang lahat ay perpekto. Tapos na. Bulong ni Jose. Ngayon, ikaw naman, kailangan mong umalis dito agad. Tumango ako, ang puso ko'y kumakabog na parang drum. Tiningnan ko ulit ang eksena, natutulog si Gabriel sa kama ng aking biyenan, at ang kanyang mga damit ay nakakalat sa tabi ng damit niya. Ang lahat ay handa na para sa malaking dula. Humarap ako kay Jose, ang aking mga mata ay puno ng pasasalamat, salamat, may utang na loob ako sa iyo. Umiling lang siya ng bahagya, si kuya mo ang nagpakiusap. Ginawa ko lang ang dapat kong gawin. Ngayon, umalis na tayo. Tahimik kaming lumabas sa kwarto ni Senora Rosella sa bintana, maingat na isinara ito. Ang lahat ng bakas ay nabura na. Pagkatapos naming lumabas, dinala ako ni Jose sa likod ng hardin. Ang maliit na backpack na naglalaman ng aking personal na gamit, ang savings book, at ang lumang cellphone ay itinago ko sa isang serye ng mga halaman malapit doon. Ang lahat ng aksyon ay ginawa ng tahimik at mabilis. Hindi ko hinayaan ang sarili ko na mag-alinlangan. Nang handa na ang lahat, tumingin ako sa bahay sa huling pagkakataon. Ang party ay nasa pinakamatinding sandali. Si Jaime at ang kanyang ina ay nagbibigay ng aginaldo sa bawat mesa, ang kanilang mga mukha ay masayang masaya, hindi nila alam na isang lindol ang malapit nang mangyari sa kanilang pamilya. Sinamantala namin ang dilim at tumakas kami sa likod ng gate. Ginamit ni Jose ang isang espesyal na tool para buksan ang lock. Sa isang maliit na click, bumukas ang gate. Matagumpay kaming nakalabas. Ang itim na kotse ni Jose ay nakaparada sa dulo ng kalsada at humalo sa dilim. Mabilis kaming sumakay sa kotse. Nang magsara ang pinto na naghihiwalay sa akin sa impyernong bahay na yon, nakahinga ako ng malalim. Ang buong katawan ko ay pagod na, ang aking mga nerbiyos ay sa wakas ay huminahon na. Isinandal ko ang ulo ko sa silya, pumikit, at ang luha ay nagsimulang tumulo sa aking pisngi. Pero sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng sakit o kahihiyan, kundi ng kalayaan. Sinimulan ni Jose ang kotse, at dahan-dahan itong umalis, lumalayo sa marangyang mansyon na puno ng krimen at kasinungalingan. Lumingon ako, ang ilaw mula sa party ay nagniningning pa rin, ang musika ay tumutunog pa rin. Nagsiselebrate pa rin sila, masaya, dahil sa tingin nila ay naayos na nila ang kapalaran ko. Hindi nila alam na sa loob ng ilang minuto, ang lahat ng kanilang karangyaan ay magigiba. Ang kotse ay mabilis na nag-drive sa gabi, inilayo ako sa Maynila, inilayo sa 3 taon ng buhay na puno ng luha.
Hindi ako nagsalita at si Jose ay nanatiling tahimik. Nirespeto niya ang aking pribadong espasyo. Ang kanyang pagiging tahimik ay nagpagaan sa aking pakiramdam. Alam ko na mahaba pa ang biyahe pabalik sa probinsya, pero hindi na ako natatakot o nag-iisa. Nag-isa akong lumaban, nag-isa kong kinuha ang aking kalayaan. Ang dula ay hindi pa tapos. Ang huling eksena ay papanoorin ko mula sa malayong lugar. Ang kotse ay mabilis na nag-drive sa highway, at iniiwan sa likod ang nagniningning na neon lights ng Maynila. Sa loob ng kotse, ang atmosphere ay napakatahimik na naririnig ko ang dahan-dahang pagtibok ng puso ko. Ang matinding stress ay nawala, at nag-iwan ng pakiramdam ng kawalan at pagod. Gusto mo bang kumain ng kahit ano? O minom ng mainit na tubig? Ang kalmadong boses ni Jose ay pumutol sa katahimikan. Lumingon ako at umiling, salamat na lang po, hindi po ako gutom. Tiningnan ko siya, isang estranghero na nagbibigay sa akin ng kakaibang pakiramdam ng kaligtasan. Kuya Jose, maraming salamat po. Kung wala po kayo, hindi ko po alam kung ano ang gagawin ko. Ngumiti lang si Jose ng mahina, ang kanyang mga mata ay nakatutok pa rin sa kalsada sa harap, wala iyon. Si kuya mo, si Jun, ay matalik kong kaibigan, kaya ang pagtulong sa kanyang kapatid ay tama lang. Tumigil siya saglit, pagkatapos ay nagpatuloy, nang marinig ko ang pangalan mo, Ligaya, mukhang pamilyar. Noong bata pa ako sa probinsya, may kalaro akong isang batang babae na nagngangalang Ligaya, laging nakapusod, at matigas ang ulo. Nang marinig ko siyang magsalita, isang alaala ang bumalik. Umupo ako ng tuwid, at tiningnan ko ng mabuti ang kanyang mukha, isang matangos na ilong, at maliwanag na mata. Ikaw ba? Ikaw ba si Jose Sungi? Ang pamilya mo ba ay nasa dulo ng kalye na may matamis na puno ng guava at laging niyaya ako na magnakaw ng bunga? Nagulat si Jose at medyo naging alanganin ang kotse. Humarap siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamangha at tuwa. Naku, Ligaya, umiyak. Ikaw nga talaga. Hindi ako makapaniwala. Hindi kita nakilala. Napakalaki mo na, napakaganda mo. Pareho kaming tumawa. Ang pagiging alanganin ay nawala na, napalitan ng di inaasahang tuwa na makilala ang isang lumang kakilala. Kaya pala ang kapatid ko ay humingi ng tulong sa tamang kaibigan. Ang buong alaala ng pagkabata ay nabuhay. Nagsimula kaming mag-usap tungkol sa aming mga lumang kwento. Ang kwento tungkol sa pagkahulog ko sa puno ng guava, kung paano niya ako dinala sa bahay at pinagalitan ako ni inay. Ang kwento tungkol sa kanya na nawalan ng ilang ngipin sa harap kaya tinawag siya ng lahat na Jose Sungi. Ang mga alaala na iyon ay parang isang malamig na tubig na naglinis sa aking kalungkutan. Ang biyahe na mahigit 1,000 kilometro ay biglang naging maikli. Naghalinhinan kami sa pag-drive at tumigil sa mga kainan sa kalsada. Sinabi niya sa akin ang tungkol sa kanyang buhay. Pagkatapos niyang magtapos sa kolehiyo, nagtrabaho siya sa isang cybersecurity company sa Maynila. Ang trabaho ay nangangailangan ng pagiging maingat at lihim. Iyon ang dahilan kung bakit nagtiwala sa kanya ang kapatid ko. Hindi pa siya kasal. Nang tanungin ko siya kung bakit, umiti lang siya ng malungkot, siguro ay hindi pa dumarating ang tamang oras. Tiningnan ko siya, isang matagumpay, mabait, at mainit na lalaki, at naramdaman ko ang kalungkutan para sa isang taong hindi pa niya nakikilala. At naisip ko rin ang aking kasal. Ang isang maling desisyon ay nagpatalo sa akin sa aking kabataan. Pero hindi ako nagsisisi, at least ngayon ay may lakas ako na tapusin ito. Umaga ng Disyembre 26, pagkatapos ng halos 2 araw at gabi sa kalsada, ang kotse ni Jose ay sa wakas ay lumiko sa pamilyar na kalsada patungo sa bahay ko sa Bohol. Ang amoy ng dayami, ng basang lupa, at ng bulaklak ng apricot sa hangin ay nagpuno sa aking dibdib ng hindi maipaliwanag na pakiramdam. Mula sa malayo, nakita ko si inay na payat na nagwawalis sa bakuran. Nang tumigil ang isang kakaibang kotse sa harap ng gate, tumingala si inay na nagtataka. Mabilis kong binuksan ang pinto, lumabas, ang boses ko ay nanginginig, "Inay." Napatigil si inay sandali, at ang walis sa kanyang kamay ay nahulog sa lupa. Tumakbo si inay para yakapin ako, at umiyak, "Ligaya, anak ko. Bakit hindi ka nagsabi na uwi ka?" Niyakap ko rin si inay at ang luha ay tumutulo. Ang lahat ng aking kalungkutan at sakit ay parang nawala sa mainit na yakap na ito. Walang lugar na mas payapa kaysa sa yakap ng isang ina.
Narinig din ni na kuya at tatay ang iyak at mabilis silang lumabas. Si tatay ay mukhang mas payat at mas mahina pero ang kanyang mga mata ay puno ng tuwa. Umuwi ka na. Mabuti na umuwi ka na, mabuti na umuwi ka na. Sinampal ako ni kuya sa balikat, ang boses niya ay nanginginig, masaya ako na nakauwi ka na. Sa sandaling iyon, napansin ng lahat si Jose na nakatayo sa tabi ng kotse. Sumigaw si kuya, Jose. Maraming salamat sa iyo. Pagkatapos ay humarap siya kina tatay at inay. Tatay, inay, ito si Jose, ang matalik kong kaibigan. Siya po ang naghatid kay Ligaya sa bahay ng ligtas. Mabilis na pinunasan ni na tatay at inay ang kanilang luha, at nagpasalamat kay Jose at inanyayahan siya sa bahay. Ang aming maliit na bahay ay kakaibang mainit ngayong araw. Pinilit ni na inay at kuya si Jose na manatili para sa Pasko dinner. Busy si inay sa kusina na nagluluto ng mga paborito kong pagkain. Si tatay ay nakaupo sa kahoy na upuan, ang kanyang mga mata ay hindi umaalis sa akin kahit isang segundo. Paulit-ulit siyang nagtatanong, pagod ka ba sa biyahe? Kumain ka ba ng maayos? Alam ko na maraming tanong ang lahat pero walang sinuman ang nagtanong. Gusto lang nila na maramdaman ko na nakauwi na ako sa isang ligtas at mapagmahal na lugar. Sa aming pagsasama-samang hapunan, ang atmosphere ay napakamainit. Si Jose ay natural lang na nakikipag-usap kina tatay at kuya. Sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon, naramdaman ko ang sarap at saya sa pagkain. Sinabi ko sa kanila ang mga masayang kwento, at itinago ko ang mga bagyo na pinagdaanan ko. Gusto ko na maging buo ang Pasko ng pamilya ko. Ang aking kwento, sasabihin ko sa kanila sa ibang pagkakataon. Noong gabing iyon, pagkatapos matulog ang lahat, kinuha ko ang cellphone ko. Panahon na para panoorin ang dula na ako mismo ang nagdirektor. Nasa loob ako ng aking maliit at mainit na kwarto, binuksan ko ang API na konektado sa mga nakatagong kamera. Ang screen ng cellphone ay nahati sa 3 maliliit na bintana na nagpapakita ng lahat ng anggulo sa kwarto ni Senora Rosella. Ang oras sa Maynila ay halos alas 8 ng gabi, siguro ay tapos na ang party. Tulad ng inaasahan ko, ang unang screen ay nagpapakita kina Jamie, Senora Rosella, at ilang pinagkakatiwalaang kamag-anak na nagtitipon, ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkabalisa at pag-asa. Sa kanila, nakilala ko si Tita Gloria, ang tiyahin na sikat sa pagiging tsismosa at mapagyabang. Ang kanyang kamay ay may hawak pa rin na cellphone, at paminsan-minsan ay tumitingin siya sa screen at tumatawa ng mahina. Sigurado ako na nagla-livestream pa rin siya. Bakit ang tagal? Sigurado akong umabot na ang gamot. Mahinang sabi ni Senora Rosella kay Jamie, pero ang tunog mula sa kamera na nakatago sa bulaklak ay sapat na para marinig ko. Tumango si Jamie, ang mukha niya ay puno ng galit, hintayin natin na umalis ang mga bisita, ma. Kailangan nating mahuli sila para wala siyang maitanggi. Pagkatapos ng kalahating oras, nang umalis na ang halos lahat ng bisita, tumayo si Jamie, at nilinaw ang kanyang lalamunan, mga tiyahin at pinsan, may mahalaga akong bagay na gusto kong masaksihan niyo. Sininyasan niya ang kanyang ina at ang iba pang mga kasama. Ang asawa ko, si Ligaya. Gumawa siya ng masamang bagay sa pamilyang ito. Ngayon, gusto kong sumama kayo sa akin para makita ang tunay niyang mukha. Ang grupo, na pinamumunuan ni Jamie, ay naglakad patungo sa pasilyo. Itinaas ni Tita Gloria ang kanyang cellphone, at habang naglalakad, sinabi niya sa kamera, mga tao, may magandang palabas na mangyayari. Ang manugang ay nagloloko. Ngayon, ang pamilya ay hahuli sa kanya. Samahan niyo ako. Ang kanyang mga salita ay parang gasolina na nagpatindi sa bilang ng viewers. Tumigil sila sa harap ng pinto ng kwarto ni Senora Rosella. Nagkunwaring nasasaktan si Jamie at itinuro ang pinto, siya. Siya at si Gabriel ay nasa loob. Nag-arte din si Senora Rosella at pinunasan ang kanyang luha, Diyos ko, napakasama ng kapalaran namin. Nag-alaga kami ng ahas. Nang walang pag-aalinlangan, sinipa ni Jamie ang pinto. Boom! Tumalo ng pinto at ang grupo ng mga tao kasama ang libu-libong mata na nanonood sa livestream ni Tita Gloria ay pumasok. Ang unang bagay na nakita nila ay isang gulo. Ang mga damit ay nakakalat sa sahig, mula sa pinto hanggang sa kama. Sa malaking kama, si Gabriel ay natutulog ng mahimbing, walang saplot sa katawan. Kita niyo na? Isang babaeng malandi.
Sumigaw si Jamie at itinuro si Gabriel pero ang kanyang mga mata ay naghahanap sa akin. Nasaan si Ligaya? Dalhin niyo siya rito. Ang grupo ay naguguluhan. Pero hindi nila ako makita. Sa sandaling iyon, mula sa banyo, isang anino ang lumabas ng patumba-tumba. Si Senora Rosella yon. Pagkatapos ng pagod na pakikipag-usap sa mga bisita, tahimik siyang pumunta sa kwarto para magtanggal ng make-up at magpalit ng nightgown. Hindi niya alam na si Gabriel ay nasa kanyang kama. Nakasuot lang siya ng isang manipis na nightgown at ang kanyang buhok ay walang wig, mukhang magulo. Ano nang inday ito? Nagulat siyang nagtanong. Ang kanyang paglitaw ay nagulat sa lahat, pati na si Jamie. Pero ang pinakamatinding reaksyon ay kay Gabriel. Ang malakas na tunog ay nagpagising sa kanya. Pikit-pikit ang mata, hindi pa nawawala ang gamot, nakita niya lang ang isang anino na naka-nightgown sa harap niya. Sa kanyang pagkalito, inisip niya na ako iyon, ang kanyang ate na matagal na niyang gusto. Bumangon siya, tumakbo papunta kay Senora Rosella, ang kanyang bibig ay may masamang ngiti. Ate, matagal ka ba naghintay? Nandito na ako. Niyakap niya si Senora Rosella, habang si Senora Rosella ay natatakot at sumisigaw. Sinimulan niya itong halikan sa mukha, sa liig ng walang pag-aalinlangan. Alam ko na gusto mo rin ako. Ang buong nakakasuklam na eksena ay na-record ng cellphone ni Tita Gloria at na-livestream sa libo-libo at pagkatapos ay sa daan-daang libong tao. Ang mga komento, ang mga pagmumura sa livestream ay parang bagyo. Si Tita Gloria, dahil sa pagkabigla, ay nabitawan ang kanyang cellphone sa sahig, pero ang kamera ay patuloy na nagre-record at nakatutok sa trahedya na nangyayari. Nataranta si Jamie, ang kanyang mukha ay walang kulay. Tumakbo siya, at sinubukan na ilayo si Gabriel sa kanyang ina, Gabriel. Baliw ka na. Ito si nanay. Nanay ko. Pero si Gabriel ay hindi na nakakakita ng kahit ano. Si Senora Rosella, pagkatapos ng pag-aaway, ay nawalan ng malay. Ang buong kwarto ay nasa matinding kaguluhan. Ang dula na kanilang ginawa para saktan ako ay sa huli ay natapos sa kanilang sariling kahihiyan at pagkasira at ipinadala sa buong mundo para makita. Nakaupo ako doon, tinitingnan ang screen ng cellphone, hindi ako tumatawa o umiiyak. Ang puso ko'y kakaibang kalmado. Kung ano ang itinanim, iyon din ang aanihin. Ito ang presyo na kailangan nilang bayaran. Pinatay ko ang screen ng cellphone. Ang kaguluhan sa bahay na yon ay hindi ko na inisip. Nakaupo ako sa dilim at naramdaman ko ang kapayapaan ng probinsya na bumabalot sa akin. Kinabukasan, nang magising ako, mabilis na tumakbo si Kuya sa kwarto. Ang kanyang mukha ay tensyonado. Ligaya, tingnan mo ito, ang kwento ng pamilya ng asawa mo ay nasa lahat ng news websites. Ibinigay niya sa akin ang cellphone. Ang malaking headline ay tumama sa aking mata, shocking. Incest scandal ay isang mayaman ay pamilya ng construction ay naka-livestream gabi ng Pasko. Sa ilalim ay isang video na galing sa livestream ni Tita Gloria. Kahit na blurred ito, malinaw pa rin kung sino sila. Ang online community ay nagulat, libu-libong komento ang pumipintasan at nagmumura sa pamilya Cruz. Ang reputasyon, ang dignidad na pinagsikapan nina Senora Rosella at James sa buong buhay nila ay naging abo sa isang gabi. Tiningnan ako ni Kuya nang may pag-aalala, ano ba talaga ang nangyari? Paano nangyari ito? Nang makita ko ang pag-aalala sa kanyang mga mata at sa mga mata ni na tatay at inay na nakatayo sa labas ng pinto, alam ko na hindi ko na ito maitatago. Huminga ako ng malalim at sinimulan kong sabihin ang buong kwento. Sinabi ko ang tungkol sa 3 taon ng kahihiyan bilang manugang, ang pagpigil sa akin na bisitahin si tatay, ang sampal ni Jamie, at ang huling-huli, ang masamang plano na ginawa nila para saktan ako. Habang nakikinig sila, ang mukha ni na tatay, inay, at kuya ay naging malungkot mula sa pagkabigla hanggang sa galit. Nang matapos akong magkwento, niyakap ako ni inay at umiyak, anak ko. Bakit ka nagdusa ng ganyan nang hindi mo sinasabi sa amin? Si tatay, kahit na may sakit, ay sinampal ang lamesa, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit, mga hayop. Hindi sila tao. Si kuya ay humawak ng mahigpit, kailangan kong puntahan sila at bigyan sila ng leksyon. Mabilis ko siyang pinigilan, huwag kuya. Ang batas ang bahala. May sapat na ebidensya na ako. Sa araw na yon, nakatanggap kami ng balita mula sa isang kakilala sa Maynila.
Pagkatapos ng nakakakilabot na gabi, nagising si Senora Rosella at hindi niya kinaya ang kahihiyan. Habang walang nakakakita, umakyat siya sa balkoni sa ikalawang palapag at tumalon. Pero hindi siya namatay. Nahulog siya sa bubong ng kotse ng isang kamag-anak. Ang kanyang spine ay malubhang nasira na nagdulot ng kanyang pagiging pilay at kailangan niyang manatili sa kama sa buong buhay niya. Isang mas malupit na wakas kaysa sa kamatayan para sa isang mapagmataas na tao tulad niya. Ang buong pamilya ni Jamie ay nalubog sa krisis. Ang iskandalo ay hindi lang sumira sa kanilang reputasyon, kundi isang malaking dagok din sa negosyo ni Jamie. Ang lahat ay nagsisimula pa lang. Pagkatapos ng Pasko, agad akong nakipag-ugnayan sa isang mapagkakatiwalaang law office para simulan ang divorce proceedings. Binigyan ko sila ng lahat ng ebidensya na mayroon ako, ang recording ng usapan ni Jamie at ng kanyang ina, ang medical report na may mild concussion, at ang video ng live stream na mabilis na kumalat sa internet. Ang abogado, pagkatapos tingnan ang mga dokumento, ay sinabi sa akin na ang panalo ay tiyak na sa akin. Samantala, ang pamilya Cruz ay humaharap sa isang tunay na bagyo. Ang iskandalo sa live stream ay nagdulot ng isang nakakakilabot na domino effect. Ang mga business partners ay sunod-sunod na kinansela ang kanilang mga kontrata sa kumpanya ni Jamie. Ang mga proyekto na ginagawa ay huminto at ang stock ng kumpanya ay bumaba ng mabilis. Mula sa isang matagumpay na young entrepreneur, si Jamie ay naging sentro ng pagpuna. Hindi lang doon natapos ang kwento. Mula sa iskandalo ng pamilya, nagsimula ang mga otoridad na mag-imbestiga sa mga iligal na gawain ng kumpanya ni Jamie. Ang mga iligal na negosyo, money laundering, tax evasion na itinago niya at ng kanyang ina ay unti-unting nabunyag. Ang kanyang kumpanya ay sinara para sa investigasyon at nahaharap sa pagkalugi. Si Gabriel, pagkatapos ng gabing iyon, ay tinawag din ng pulis. Kahit na hindi siya na-prosecute dahil hindi naghain ng reklamo si Senora Rosella, ang lahat ng kanyang iligal na gawain ay nabunyag. Nawala ang lahat sa kanya, pero ang pinakamalaking shock para sa kanya ay sa psychological level. Ang nakakakilabot na pagkalito noong gabing iyon ay naging isang bangungot na nagdulot ng impotence. Para sa isang taong nabuhay sa kanyang masamang instincts, ito ay ang pinakamalupit na parusa. Ang divorce hearing ay mabilis na natapos sa mga ebidensya na hindi maitatanggi. Ang korte ay nagbigay ng desisyon para sa divorce. Ang lahat ng joint property na nakuha pagkatapos ng kasal, kabilang ang kalahati ng halaga ng mansyon at ang shares sa kumpanya, kahit na ngayon ay walang halaga, ay ibinigay sa akin. Nakatayo si Jamie sa harap ng korte, mukhang payat at tumanda ng 10 taon. Hindi siya nagreklamo at tinanggap ang lahat ng desisyon. Ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng galit, tanging kawalan at desperasyon lang ang nakita ko. Nang matanggap ko ang desisyon ng korte, gumaan ang pakiramdam ko. Ang impyernong kasal ay opisyal ng tapos. Hindi na ako manugang ng pamilya Cruz at wala na akong koneksyon sa mga taong iyon. Pagkatapos ng hearing, ibinigay ko ang lahat ng recording at iba pang ebidensya tungkol sa masamang plano ng kanyang pamilya sa investigador. Ang karma ay dapat na matapos. Ang pagkasira ni Jamie ay mas mabilis kaysa sa inaasahan ng mga tao. Ang kumpanya ay nalugi, ang mansyon ay kinuha ng bangko para sa mga malalaking utang. Nawala sa kanya ang lahat mula sa pera, reputasyon hanggang sa mga kaibigan. Mula sa isang spoiled young man, kailangan niyang lumipat sa isang masamang rentang bahay kasama ang kanyang ina na pilay. Ang buhay ni Jamie ay naging isang buhay sa impyerno. Kailangan niyang mag-alaga kay Senora Rosella sa pagkain, paglilinis. Si Senora Rosella, mula sa isang mayaman na babae, ay naging isang taong may kapansanan at lalo siyang naging mainitin ang ulo. Siya ay laging sumisigaw, pumipintas, at sinisisi ang lahat sa kanyang anak, kasalanan mo. Ang lahat ay kasalanan mo dahil sa pagdala mo sa ahas na yon sa bahay, at ngayon ay mas masahol pa ako kaysa sa patay. Si Jamie ay kailangan na magtiis sa pressure mula sa publiko at sa pang-aasar ng kanyang ina. Hindi siya makahanap ng trabaho at nalunod siya sa pag-inom at sa mga pagpapahirap. Ang sagradong pag-ibig ng ina at anak ay naging pagpapahirap sa isa't isa. Ang trahedya ay umabot sa pinakamataas na punto sa isang maulan na gabi. Pagkatapos niyang uminom, muli siyang pinagsabihan ng kanyang ina. Hindi niya nakinaya, sa galit, sumigaw siya, tumahimik ka. Ang lahat ay kasalanan mo dahil sa walang kwentang plano mo, nawala sa akin ang lahat.
Ang alak at ang mga taon ng pag-aalipusta ay ginawa siyang isang demonyo. Tumakbo siya at ginamit ang sarili niyang mga kamay para tapusin ang buhay ng ina na nagbigay sa kanya ng buhay. Kinabukasan, natuklasan ng mga kapitbahay ang nangyari at tumawag sa pulis. Agad siyang inaresto. Hindi siya nanlaban, nakaupo lang siya na may walang lamang mata. Ang krimen ng pagpatay sa kanyang ina ay muling nagdulot ng gulo. Dahil sa kanyang krimen, si Jaime ay nakatanggap ng pinakamataas na parusa, kamatayan. Nang matanggap ko ang balitang iyon, nasa bahay ako kasama sina tatay at inay. Hindi ako naging masaya o naligaya. Sa loob ko, tanging kawalan at kapaitan lang ang naramdaman ko. Ang paghihiganti ay dapat na matapos. Ang kamatayan ni Jaime ay naglagay ng isang madugong tuldok sa buong trahedya ng kanilang pamilya. Isang taon na ang nakalipas, ang panahon sa Bohol ay nasa tagsibol na. Ang mainit na araw ay nakalatag sa mga bukid. Pagkatapos ng bagyo, ang buhay ko ay naging payapa. Ginamit ko ang pera mula sa divorce para ayusin ang bahay ni na tatay at inay at nagbukas ng isang maliit na negosyo. Naging maayos ang trabaho at nahanap ko ulit ang kaligayahan at sarili kong lakas. Si tatay, pagkatapos ng pahinga, ay naging mas malusog na. Nang makita ko ang ngiti ni na tatay at inay, alam ko na ang desisyon kong bumalik sa probinsya ay tama. Si Jose, pagkatapos ng pagtulong sa akin, ay paminsan-minsan ay tumatawag para magtanong. At pagkatapos, ang mga tawag ay naging bihira, at napalitan ito ng madalas na pagbisita sa probinsya. Sabi niya, ang kumpanya niya ay nagbukas ng branch dito, at nag-request siya na ilipat sa Bohol. Alam ko na dahilan lang iyon. Ang kanyang mainit na mga mata at ang kanyang tunay na pag-aalala para sa akin ay naramdaman ko. Hindi namin sinabi sa isa't isa ang mahal kita. Pero ang aming pagmamahalan ay dahan-dahang lumalaki ng natural at payapa. Noong Pasko, ang buong pamilya ko ay nagtitipon sa paligid ng isang mainit na kaldero ng bibingka. Si Jose ay nandoon din, naging parte na siya ng pamilya ko. Ang atmosphere ay mainit, ang tawanan ay nagtanggal ng lamig ng nakaraan. Sa eksaktong oras ng Pasko, nang ang mga makukulay na fireworks ay sumabog sa kalangitan, dahan-dahang hinawakan ni Jose ang aking kamay. Tumingin siya sa aking mga mata, ang boses niya ay malambing, ligaya, ang nakaraan ay tapos na. Pumapayag ka ba na samahan kita sa daan ng kinabukasan? Tiningnan ko siya at pagkatapos ay tumingin kina tatay, inay at kuya na nakangiti. Ang luha ay tumulo ulit pero sa pagkakataong ito ay luha ng kaligayahan. Tumango ako. Hinawakan niya ng mahigpit ang aking kamay at binigyan ako ng init at tiwala. Sa labas, ang mga bulaklak ng apricot ay namumulaklak na nagpapahiwatig ng isang bagong tagsibol. Isang tagsibol ng muling pagkabuhay, ng pag-asa at ng isang bagong simula. Ang hangin ay humihihip pa rin. Pero sa pagkakataong ito ay isang mainit na hangin ng tagsibol na may amoy ng kaligayahan at isang maliwanag na kinabukasan na naghihintay sa akin.